Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Muli ito po si Kath ng Kath Advices and Stories. Bakit ko nga ba sinasabi or gustong ipaintindi na wag po kayong maghahabol dahil talo po kayo? Sa ating buhay, marami po ang hindi permanente. Kailangan po nating tanggapin na wala pong permanente sa mundo. Ang permanente po sa mundo ay ang pagbabago. Kung sakaling iniwan ka man ng iyong karelasyon ngayon or iniwan ka nga, at sa palagay mo naman ay hindi ikaw yung may kasalanan o ginawa mong lahat para mapabuti naman ang inyong relasyon, at kung ang kanyang rason ay yung selosa ka daw, or yung mga bagay or mga rason na napakababaw, nako, sinasabi ko sa'yo, huwag mo talagang hahabulin yan or huwag mo nang habulin. Ganito po kasi kung maghahabol ka, parang pinapalaki mo yung ulo niya kasi iisipin niya na hindi ka mabubuhay na wala siya. Sa totoo lang po, base din po sa aking karanasan, hindi po madali yung paghihiwalay ninyo ng karelasyon mo. Siyempre, magpapanik ka, naintindihan po natin yun. Pero kung halimbawang nag-break up kayo, mas mabuti pang ikalma mo yung sarili mo. Mabuti pang wag ka muna makipag-usap kahit kanino. Bigyan mo yung time, yung sarili mo na makapag-isip. Oo, alam ko naman, naintindihan kita. Kasi, siyempre, mahal mo eh. Ayaw mo mawala. Kasi nangyari din sa akin yan, humabol ako. Pero kasi, kapag mainit ang ulo, yung nakipaghiwalay sa'yo, yun yung mainit ang ulo. Baka nga may third party yun. Kaya ang mas mabuti pa, kung gusto nyo umalis, paalisin mo. Oo, totoo, kailangan mong maging strong. Paalisin mo siya, hayaan mo siya. Yung sarili mo, yung tulungan mo. Maawa ka naman sa sarili mo. Alalahanin mo naman bago siya dumating, diba inalagaan mo yung sarili mo, marami kang pangarap sa buhay. Tapos yung mga problema lang na hindi naman talagang problema. Or base kasi sa akin, may karelasyon ako noon na marami siyang problema na hindi sinasabi sa akin na akala niya siguro hindi ako makakatulong pero dapat hindi kayo naglilihiman. So kung ganun siya, na siya ang bumitaw sa'yo, bitawan mo na rin. Kasi mahirap kung ikaw yung nahihirapan. Mas piliin mo yung sarili mo. Maghanap ka ng trabaho. O sige, balik tayo doon sa nagmumuni-muni ka kasi nga nag-break up kayo. Umiyak ka. Iyak mo lahat pero huwag kang magtatangka. Nahabulin siya or magpanik, magmamakaawa ka sa kanya, wag. Kasi mahihirapan. Mahihirapan ka. Sinasabi ko sa iyo, mas lalala yung sitwasyon, mas lalo siyang aalis, at lalaki pa lalo yung utak niya, yung nagiging hambog na. Kaya nga sinasabi ko, kumalma ka, mag-isip ka, makapag-isip ka ng critical, kumbaga mag-isip ka na critically, kailangan kumalma ka, huwag kang, kung iiyak ka man, umiyak ka na, mag-isa ka lang muna, kailangan ikaw muna. Sinasabi ko po to sa inyo mga kaibigan, lalong-lalo na po yung sa mga mahihina pa ang loob, maging babae man yan o lalaki, or mag-focus ako sa mga katulad kong babae. Huwag na wag kayong maghahabol, utang na loob. Maawa ka sa sarili mo. Kung hindi naman siya ang unang lumapit sa'yo at humingi ng tawad, huwag kang mag-uuna. Huwag kang mag-first move. Hayaan mo siya. Mag-focus ka na maging okay ka pagkatapos ng iyak mo. Tapos, next step, maghanap ka ng magiging masaya ka, maghanap ka ng trabaho para hindi ka kailangan nakadepende sa kanya financially. Mahirap po kasi kung ikaw yung maghabol kasi aabusuhin ka niya. Uulitin ko po, aabusuhin ka ng lalaki kung ipinapakita mong weak ka. Kung weak ka, aabusuhin ka. Yun po, itatak niyo po yan sa isip ninyo. Marami na po kasi ako nakikita na mamatay dahil sa depresyon. Kung tutuusin, huwag tayong pumayag na matalo tayo ng depresyon natin kasi dahil lang sa love life. O hindi ko naman sinasabi na
Oy, akala mo kung sino akong perfecto na pinagsasabi ko ito. Kasi po, mahal natin ang ating sarili, di ba? Kung halimbawa wala kang kasalanan, kung sinasabi nating nakipaghiwalay siya kasi selosa ka daw, pero sa totoo lang, nahuli mo siya na sabihin nating may kachat siyang iba kahit kayo, di ba? Hindi naman selos yun. Actually, masakit yun, ah. Huwag mong hahayaan na babaliktarin ka niya kasi ikaw rin may kasalanan. Give him kung ano yung gusto niya. Bahala siya, di ba? Tapos marami pa siyang sinasabi yung minsan kasi may karelasyon tayo na hindi tayo tanggap ng kanilang pamilya. So be it. Nakakapagod, di ba, na ipagpilitan mo yung sarili mo sa taong ayaw naman. Kung ayaw niya, edi wag. Kaya nga po nandito ka sa aking channel, di ba? Nakikinig ka dito kasi gusto mo maging strong. Oo, kailangan nating mag-strong. Bakit? Kung maging single naman tayo, hindi naman natin yun ikamamatay. Kumbaga, nasa iyo ang control. Kung mangyari man yan sa'yo, alam mo dapat alamin mo rin kung paano mo siya makontrol. Ang ibig kong sabihin, i-control mo ay yung reaction mo, yung nararamdaman mo, kung paano ka mag-react sa breakup na yan, or sa bagay, ibig sabihin, kung paano ka mag-isip critically. Bumawi ka kaagad, hindi mo kailangan forever masaktan, forever umiyak. Kasi kawawa ka naman, papangit ka, gusto mo ba yun? O sabihin natin, hindi naman tayo kagandahan. Kailangan nating i-improve ating sarili, huwag tayong iyak na forever, di ba? Actually po, madali lang naman po. Kung pipiliin mo lang talaga na move on ka agad, tapos sabihin mo sa sarili mo na kaya mo to, kasi mas marami pa po, maniwala ka po sa akin, trust me. Marami pa pong mga priority tayo sa buhay. Kasi kung pag-ibig lang, nako, mas mabuti pa yung financially stable tayo. Kaya sinasabi ko palagi na maghanap ka ng trabaho, focus on your grind. Kasi kung halimbawa bumalik siya, kasi na-realize niya wala kang kasalanan, tapos sasabihin niya babalik siya kasi sorry. At least kung hindi mo na siya mahal, kaya mo na kasi nga, nag-focus ka na sa pag-improve ng sarili mo, yung grind mo, yung trabaho mo, stable na. So, kahit tuluyan na siyang mawala, okay na, di ba? Kasi, yung mga ginawa tayong basura, tinapon tayong basura, sakit yun, di ba? Kaya bakit mo siya pababalikin pa sa sarili mo kung okay ka naman na, di ba? Parang ang suplada, di ba? Parang sasabihin mo yung ganun. Pero sa totoo lang po, kapag naka-move on ka, magiging ganito ka rin, trust me. Duterte pa ako kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte wala na, finish na. Ibahin mo na ang laro.